mga ka-loan seekers! Welcome back sa channel ko. At kung bago ka dito, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para maging updated ka sa mga legit at tested na online loans dito nga sa Pilipinas. So today's mga ka-loan seekers, pag-uusapan natin ang Casialo. Ito nga ay isang fintech loan platforms na maraming Pilipino ang ginagamit ngayon para sa school fees, pwede rin sa utility bills, panggastos, at kahit pang negosyo. Pero ang tanong, mabilis nga ba itong Casialo? Legit ba? Meron nga ba itong mga hidden charges? Sasagutin natin lahat yan sa video na ito. And ano nga ba ang Casialo? So by the way, sabi ko nga kanina, itong Casialo is a digital credit platforms na tumutulong sa mga Pilipino para magkaroon ng mas magandang control sa kanilang finances. And isa itong fintech company na nagbibigay ng online loans. Wala itong collateral at mabilis din yung process. Itong Casialo nga ay pwede nating gamitin para sa pagbayad ng bills, syempre tuition fees nga sa mga daily expenses, small business capitals o kahit pang regalo sa sarili or maging sa ating kapamilya kung meron kang gustong regaluhan nga. Ngayon nga, pag-usapan natin yung terms na meron itong Casialo. So by the way, ang Casialo nga ay pwede tayong umutang hanggang 11,000 pesos. Nag-offer lang ito hanggang 45 days na payment terms ha. Hindi ako sure kung nagkaroon ng pagbabago itong Casialo, pero ilang beses naman akong umuutang kasi dito dahil nga naabot ko yung 11,000 na credit limit. Laging 45 days lang yung ino-offer nila na payment terms at hindi pa ako tumataas ng 2 months or 3 months. Pero kapag ang kunin mo or ang i-avail mo dito sa Casialo ay yung buy now pay later na meron ito, nag-o-offer nga sila ng mahabang payment terms sa buy now pay later like 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 months pa nga nung nag-try nga ako na kumuha ng items sa mga partner store nila. In terms sa interest, medyo malaki yung interest niya kung i-compare natin sa mga bangko, pero kung sa ibang mga loan apps na makikita sa Google Play Store or sa App Store, mas mababa naman yung interest rate or yung mga charges na meron itong Casialo, kaya yun din yung isa sa mga nagustuhan ko. At eto naman yung mga reasons kung bakit maraming ang gumagamit nga sa Casialo. And kapag i-check nyo nga kasi sa Google Play Store, itong app ng Casialo, napakarami yung mga reviews at mataas din naman yung star na binigay ng mga borrower. So ang number 1, fast approval kasi itong Casialo, kaya nga maraming gumagamit dito at usually approve ka in minutes. Minuto lang po yung aabutin at possible na ma-approvehan ng ating loan application. Ang number 2, wala nga itong collateral or no collateral at isang valid government ID nga lang, pwede tayong makautang dito. At ang isa pa actually na nagustuhan ko dito sa Casialo ay number 3 nga, direct ito sa e-wallets or sa bank. So hindi na natin kailangan ng cheque or hindi na kailangan ng face-to-face transaction kasi nga mag-apply tayo online at i-disburse nila yung loan proceeds sa ating e-wallets or sa bank account nga natin. At number 4, napakasimple lang kasi din yung application process. Based on my experience, napaka-user-friendly nga nitong app ng Casialo. At number 5, na isa sa mga nagustuhan ko nga dito ay napaka-transparent yung charges. Kasi based on my experience nga, sa dulo ng loan application, bago pa i-submit ito or bago pa kunin yung loan proceeds, makikita mo doon yung mga charges, makikita mo kung magkano yung naaprubahan, yung interest, yung mga processing fees, at magkano yung possible na babayaran mo doon sa due date mo. And syempre, once na nag-agree ka doon or sa tingin mo okay naman, tsaka mo i-continue yung process or tsaka mo kunin yung loan proceeds. Unlike kasi sa ibang mga loan apps na hindi mo nakikita yung mga breakdown ng mga charges nila, then magtataka ka na lang nung pinadala yung pera, halos kalahati. Nung uutangin mo sana yung pinadala, then magbabayad ka within 7 days ng malaki. So, ayun yung isa sa maganda dito sa Casialo kasi napaka-transparent nga yung mga charges niya, walang hidden fees at wala din itong advance payment na kailangan. At ang number 6 nga na nagustuhan ko dito sa Casialo ay napaka-flexible din naman yung payment terms. Merong option ito na naswak sa capacity mo or sa capacity ng borrowers. Like nga sa akin, nag-offer ito ng hanggang 45 days na payment terms doon sa cash loan na ino-offer nila. At pagdating naman doon sa buy now pay later, nag-offer sa akin ng 18 months na payment terms. Number 7, yung buy now pay later nila.
Okay, so pwede kayong pumunta sa mga partner store nila. Nakikita nyo yung mga ibang kasyalo doon na pwedeng mag-assist sa inyo para kumuha ng items at bayaran na lang in installment gamit nga itong Kasyalo app. Bago nga tayo makapag-apply, ito yung mga basic requirements ha na dapat alam nyo para sa Kasyalo loan. So ang una, kailangan Filipino citizen at yung edad po ay 18 years old and above. Dapat meron nga tayong isang valid government ID at dapat meron tayong active valid mobile number. And hindi naman ata problema ito kasi sa ngayon or sa panahon natin ngayon, pati yung mga elementary ay meron ng mga cellphone, may mga SIM card na. Kaya sa mga mag-apply dito na may edad na 18 pataas, I'm sure na hindi problema talaga na requirements itong valid mobile number. At syempre, kailangan meron tayong source of income, no? Pwedeng as employed or freelancer ka or sa mga small business owner, pwede nyo nga i-consider itong Kasyalo na utangan basta meron tayong source of income. Kaya isa ito sa mga kino-consider, kahit freelancer man yan or kahit may grocery store ka or sari-sari store, basta meron. At ang isa pa nga, dapat meron tayong e-wallets or bank account for disbursement. So, sa process kasi or sa pag-apply pa lang natin sa app, kailangan mong may lagay doon kung ano yung e-wallets mo, maaaring GCash man yan or bank account kasi doon nila i-disburse yung loan proceeds. Kasi nga hindi na natin kailangan mag-issue ng cheque kasi lahat ay online. Mag-apply ka online, i-disburse din nila online, di ba? So, ready ka na ba na mag-apply dito sa Kasyalo? At kung oo ang sagot mo, ito na nga yung mga step-by-step process para sa Kasyalo loan. So, ang una, kailangan nga nating pumunta sa Google Play Store at hanapin itong Kasyalo at i-download nyo nga lang ito. Number 2, kailangan nga lang nating mag-register gamit ang ating name, yung mobile number at email. Number 3, verify identity by uploading one valid government ID. At number 4, mamimili ka nga lang kung ano yung gusto mong loans. Pwedeng buy now, pay later, or pwede rin yung cash loan. Number 5, set loan amount and terms. Ilalagay mo lang doon kung magkano yung gusto mong amount. Number 6, submit application. Syempre, kapag nasagutan mo na lahat, nakapag-upload ka na ng valid government ID, nilagay mo na kung magkano yung gusto mong utangin, is-submit nga lang natin yung ating loan application. At number 7 nga, wait for approval. So, usually, mabilis lang. 10 to 15 minutes yung approval time nga. At kapag na-approvehan yung loan application nyo, ito nga yung number 8, patatanggap nyo yung loan proceeds sa inyong e-wallets or bank account na nilagay nyo nung nag-a-apply nga kayo. Sabi ko nga kanina, itong Kasyalo loan app ay bagay na bagay siya para sa mga empleyado na may short-term need, pwede nga rin sa mga freelancers or gig workers, sa mga small business owners na kailangan ng extra puhunan, pwede rin sa estudyante or sa parents na may bigla ang bayarin, at syempre sa mga gumagamit ng buy now, pay later. Pero mga ka-loan seekers, tandaan po natin ha, dapat responsible borrower ka. Loan pa rin kasi ito, so may commitment ka na dapat bayaran. Let's be real ha, na hindi porket mabilis, perfect na. Okay? So, ito ang ilang bagay na dapat mong bantayan. Number 1, mababang loan sa first-time users. Usually, maliit lang muna ang ma-approve kapag first time nga natin na umutang dito, pero pwedeng mag-increase kapag maganda yung records mo sa pag-a-apply nga dito. Number 2, meron itong interest rate na sounds small, pero kapag na-delay ka kasi, ay lalaki ang babayaran mo. Number 3, meron din itong mga penalties for late payment. Kaya importante talaga na kapag uutang tayo dito, magbayad din tayo on or before yung due date. At number 4, napaka-short term nga lang din ito. So, dapat sigurado kang kaya mong bayaran sa loob ng 45 days or depende kung ano yung klaseng loan na inutang mo, kung cash loan or buy now, pay later. Tapos, ilang buwan yung binigay nila sa'yo na payment terms. Dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong bayaran kasi meron kang pinagkukunan talaga or meron kang source of income na pambayad. And 5, limited loan amount. Hindi ito para sa malakihang puhunan ha. More ito on short-term solutions. So, para masulit ang loan mo at hindi ka malubog sa utang, ito ang smart tips sa paggamit ng Kasyalo loan app. So, ang number 1, only borrow what you need. Huwag sobra sa kayang bayaran. Number 2 nga, use it for real needs. So, emergency bills, school fees, or business at hindi para sa luho. So, may mga iba kasi na umuutang na pambili lang pala ng cellphone or damit or sapatos. So, sana kapag uutang kayo dito ay para lang sa mga
talagang pangailangan kung bigla ang walang pambili ng pagkain. So, yun, pwede pa. Number 3, pay on time para makaiwas nga sa penalties at tumaas ang credit limit mo. Kapag kasi nagbabayad tayo on or before yung due date at nakita nga ng kasyalo, mabilis din sila magtataas ng credit limit na pwedeng utangin. 4, start small. So, sa unang loan talaga, itest mo muna ang process at repayment. Then, 5, kailangan basahin natin yung terms or yung mga terms and condition. Huwag basta click ng accept ha. Intindihin muna natin ang babayarin. Or kasi yung mga iba, basta makautang lang, hindi nila nababasa or tinitignan yung mga terms. Kung kaya ba nilang bayaran yung possible na utangin nila. Paano kapag ang offer sa'yo ay short terms nga lang? Wala ka pa palang pambayad or wala kang inaasahan na pambayad. So, mas maganda na read the terms at huwag basta click ng accept. Intindihin muna ang babayaran mo. And quick recap lang mga ka-loan seekers ha. Ito yung pros. Fast approval nga itong kasyalo. Easy application din. Walang collateral at napaka-flexible yung repayment. Maliban sa cash loan, meron nga din itong buy now, pay later. At ang cons naman, small initial loans lang. Mababa yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time natin na umutang dito. Meron itong penalties for late payments at hindi ito para sa large-scale need. Okay, so ayun nga mga kaibigan, kung naghanap kayo ng legit, mabilis at flexible na loans, pwedeng i-consider nga itong kasyalo. Basta tandaan nyo syempre, borrow responsibly. Hindi masamang umutang basta marunong kang mag-manage. At kung nagamit nyo ang kasyalo, mga ka-loan seekers, i-share nyo naman yung experience nyo sa comment section para mabasa ko. At kung may katanungan pa kayo, pwede nyo rin i-comment yan sa comment section pa rin at sasagutin natin yan sa mga susunod na videos. Okay? At sana wag nyo kalimutan na i-share yung video na ito sa mga kakilala nyo para makatulong din sa kanila. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Kita kits! Bye!